Okay, so to start, Blizel, can you lead us a prayer? Hello, Blizel. Are you there? Okay, can you lead us a prayer, Blizel? Chair. Okay, can you lead us a prayer before we start? Okay, Chair. Okay, let us pray. Dear Lord, thank you for all the blessings that you have given to us. We are sorry for all our faults committed against you in thoughts and actions and in words. And as we start our class this morning, may you guide us and protect us as our teacher, teach us the lesson. All these things I ask in the loving name of Jesus. Amen. Amen. So again, good morning, grade 8. Good morning, Chair. Good morning, Chair. Okay, good morning. So please turn on your cameras, grade 8, Joshua, Riza. Okay, please turn on. Okay, so okay, tungkol saan ba yung pinag-aralan natin noong isang linggo sa inyong Filipino? Sinong nakakaalala? Kung ano yung pinag-aralan natin noong nakaraang linggo tungkol sa mga Itong mga salawika and Chair, okay, tungkol sa mga karunungang bayan. Katulad ng ano-ano ang mga halimbawa ng karunungang bayan? Okay, yung mga bugtong, ano pa, salawikain at sawikain. Okay, so ngayon naman, okay, ay pag-aaralan natin ang okay, tungkol sa pagsasakripisyo. Okay, so sa inyong aklat, okay, sa punla, makikita ninyo yan sa pahina 62 hanggang sa pahina 65, 62 to 65 sa inyong aklat. Kasi nga, di ba, during our orientation, nasabi ko na sa inyo na based on MELCS, yung aralin natin, kaya ano siya, pwede siyang, ano ba yan, pwede siyang kanang maglaktod-laktod sa inyong pages in your book, di ba? So, katulad na lang ngayon, lesson 2 pa tayo pero nasa page 62 na siya. Kasi nga, MELCS yung pinagbabasihan natin. So, kung napapansin ninyo sa inyong home's guide dyan, so makikita ninyo yung lesson 2 na nasa page 62 na siya. So, if you have your book with you, so tignan ninyo yan dyan sa pahina 62 hanggang 65. Okay, so pag-aaralan natin ang tungkol sa pagsasakripisyo. So Riza, pwede mo bang basahin kung ano-ano yung mga layunin natin para sa ating aralin ngayon? Ito po ma'am yung sa natutukoy yan. Oo, yung mga layunin. Natutukoy ang mga tiyak na simbolo o sagisag ng pagmamahal sa bansa. Nasusuri ang tula ayon sa katangian nito at konteksto. Nabibigyang kahulugan ang mga makabuluhang salitang ginamit sa teksto. Okay, so pagkatapos ng ating aralin, inaasahang magagawa ninyo ang mga layunin na yan. Okay, so pagsasakripisyo, natutukoy ang mga tiyak na simbolo o sagisag ng pagmamahal sa bansa. Okay, so tignan natin dito. Okay, panitikang mapanghimagsik. Sa panahon ng panggigipit ng mga kolonisador na Kastila, umusbong ang matinding pagkadismaya ng mga Pilipino. Ang mga kolonyar na patakarang pang-ekonomiya ang naging dahilan ng sakit at hirap ng bayan. Ang sapilitang paggawa o polo servicios ay humugot ng walang pakundangan sa mga kalalakihang Pilipino, may asawa man o wala sa kanilang pamilya. Okay, so panitikang mapanghimagsik, ito yung panahon class kung saan
ay yung mga Kastila ay umagaw sa atin, di ba? At saka, ano yung nangyari sa panahon na to? Okay, ang mga kolonyar na, ito yung patakarang pang-ekonomiya kung saan naging dahilan na naghirap ang ating bayan. So sa panahon ng mga Kastila class, dito yung mga Pilipino ay hinuhugot or yung pinagtatrabaho sila. Okay, kahit may asawa man sila o wala, so wala kang choice kundi sumunod sa kanilang patakaran. So lahat ng kalalakihan noon ay kinakailangang magtrabaho para sa kanila. So ito yung panahon ng mga Kastila. So panitikang mapanghimagsik. Okay, so ano yung sunod na nangyari dito, Ashley? Okay, hanggang sa tuldok lang, Ashley. Ano yung sunod na nangyari? Pakibasa. Kaning bukod, Chair, Okay, pinadala. Dito sa pinadala. ay pinadala sila sa malayong lugar tulad ng Cavite at Marinduque upang gumawa ng galyon at magtayo ng mga simbahan. Okay, so anong ginawa ng mga kalalakihan? Anong pinagawa sa kanila? Grade 8? Nagtayo ng simbahan, Chair. Okay, so sila ay dinala sa malalayong lugar at katulad na lang sa Cavite at Marinduque kung saan gumawa sila ng galyon at nagtayo ng mga simbahan. Ang galyon class is yung mga ship na ginagamit nila para sa paglalakbay. So yun yung pinapagawa sa mga kalalakihang Pilipino noon at pati na rin ang pagtatayo ng mga simbahan. Okay, so ano yung sunod na nangyari dyan, Charmy? Labis na kahirapan ang idinulot nito sa mga Pilipino dahil nawalan sila ng panahon para sa kanilang ikabubuhay tulad sa pangingisda at pagsasaka. Okay, so dahil dito, syempre, napilitan yung mga kalalakihan na sumama sa kanila, okay, magtrabaho ng walang bayad at dahil dito, labis ang idinulot na kahirapan nito sa mga Pilipino dahil wala na silang panahon para sa kanilang ikinabubuhay, katulad na lang ng pangingisda at pagsasaka. So bukod pa rito, inobliga rin silang magbayad ng buwis para sa lahat ng bagay. So tinakdang bumili ng sidula personal at kinamkam ang kanilang mga lupa upang palawakin ang mga hasyenda. So imagine kung gaano tayo naghirap sa panahon na to, class, yung mga kanununuan natin. So pinagtrabaho sila ng walang bayad, ano pa? Nawala na sila ng hanap buhay at inobliga pa silang magbayad ng buwis para sa lahat ng bagay. Okay, at ano pa? Kinuha ang kanilang mga Lupain. yung kanilang mga lupain. So kinuha. Okay, inalila talaga at inalipin ang mga Pilipino sa panahon na to. Okay, tignan natin kung anong sunod na nangyari, Zidnel. Hello, Zidnel. Anong sunod na nangyari, Zidnel? Hello? Okay, nawala ata si Zidnel. Diba? Kapag hindi talaga naka-on yung mga cameras ninyo, class, hindi ko makikita kung ano yung mga ginagawa ninyo dyan or kung nandyan pa ba kayo. Okay, kindly turn on your camera, ha? I will be checking your attendance based sa camera na naka-turn on kasi hindi ko alam yung iba kung nandyan pa. Okay, so Honey, pakibasa anong sunod na nangyari dyan? Okay, hello, Honey. Hello. Hindi rin ako narinig ni Honey. Okay, Shaime, pakibasa, Shaime, kung anong sunod na nangyari. Bagamat nanawagan ang kilusang reformista sa pagbabago ng kalagayan ng mga Pilipino, umasa lamang sila na isang araw ay magigising Ang dapat yan, ang mga mananakop at ipagkakaloob ito sa bayan.
Okay, so nanawagan sila ng kilusang reformista pero syempre nasa isip din nila na wala talaga silang kakayahan para labanan ang mga Kastila sa panahon na to. Kaya umasa na lamang sila na sana isang araw magising na lang yung mga nananakop at pagkaloob na sa kanila yung mga nararapat na sa kanila. Ngunit iba ang panawagan ng mga tunay na dumanas ng pang-aapi at pagkagutom. Hangad nila ang agad na paglutas sa suliranin. So hindi na nila makayanan class yung hirap na kanilang dinanas sa kamay ng mga Kastila at hangad nila na sana ay agad-agad malutas yung kanilang suliranin. Kaya ang mapusok na hangarin ay nag-uudyok ng malawakang panawagan sa pagkalas ng Pilipinas sa Espanya, ang panawagan ng mga tinatawag na Katipunero. Isang lihim na kilusan ang itinatag ni Andres Bonifacio noong 1892 na tinawag na Katipunan. Layunin ng samahan na paglurin ang bayan para sa isang pagkilos. So dahil sa hindi na talaga nila makayanan yung pang-aapi class, kaya naman si Andres Bonifacio ay nagtatag ng ano yung kanyang tinatag? Grade 8, anong tinatag ni Andres Bonifacio? Noong 1892. Isang lihim na kilusan. Okay, so isang lihim na kilusan na kung tawagin ay, ano yung tawag sa kilusan na to? Katipunan. Okay, so tinawag na Katipunan at layunin nila na pagbuklurin ang bayan or pag-isahin kasi gusto nilang kumalas na ang Pilipinas sa Espanya. So nanawagan sila ng pagkilos. So ginawa nila yung Katipunan or ito ay isang lihim na kilusan na itinatag ni Andres Bonifacio noong 1892. So batid ni Bonifacio na sa armadong pakikibaka lamang magkakaroon ng katuparan ang hangarin ng kalayaan at pagbabago, sapat na armas na maipapuputok at tabak kontra sa mga Kastila. So ano yung binabalak nilang gawin class? Ng kilusang ito? Sa anong paraan raw malalabanan Blizel yung mga Kastila ayon kay Andres Bonifacio? Hello, Blizel. Sa anong paraan raw malalabanan? Chair? Okay, sa anong paraan raw malalabanan yung mga Kastila? Okay, ayon kay Andres Bonifacio. Binasa ko yan kanina. Okay, sino yung gustong tumulong kay Blizel? Okay, taas yung kamay. You just click the reaction button there. Merong hands dyan. Raise hands. So sino yung gustong sumagot? Okay, sa anong paraan raw yung naiisip nila para malabanan? Sino yung nandyan? Armadong pakikibaka. Okay, so sa pamamagitan ng armadong pakikibaka at ano pa? Okay, pagkakaroon ng tabak. Tabak yung mga sundang. Kasi nga noon, di ba, kapag yan yung mga ginagamit nila sa pakikipaglaban. So, ayon kay Andres Bonifacio, malalabanan lamang nila ito kung sila ay may sapat na so meron silang sapat na balang armas na maipapuputok at may mga tabak na pwede nilang gamitin. Okay, naihudyat ang himagsikan o revolusyon noong 1896 at dito na nga nangyari yung revolusyon na kanilang pinagpaplanuhan. Pagkaraang mabunyag ang Katipunan, lantag nang nagtipon ang mga Katipunero sa Pugadlawin. Pinunit ang kanilang mga sidula persona at mabunying isinigaw ang Mabuhay ang Pilipinas. Ito na ang simula ng kanilang madugong pakikibaka kontra Espanya. Okay, so noong 1896 class ay nabunyag na ang revolusyon or nalaman na yung lihim na kanilang lihim na grupo or yung Katipunan. Okay, so sa panahon na to dahil nga nalantad na meron palang isang grupo na kung tawagin ay Katipunan na pinamumunuan ni Andres Bonifacio, kaya naman lantaran na silang
nagtitipon yung mga katipunero. So hindi na sila nagtatago dahil nga alam na din naman na meron palang isang grupo ng katipunan. So nagtipon sila sa Pugad Lawin at pinunit yung kanilang mga sidula persona at isinigaw nila. Ano yung kanila isinigaw? Okay, sinigaw nila Mabuhay na ang Pilipinas. okay, so mabuhay ang Pilipinas at ito na ang simula ng kanilang madugong pakikibaka kontra sa Espanya. Okay, so tignan natin class ha kasi merong isinulat si Andres Bonifacio na isang tula para sa bansa. So isi-share ko muna para maipapanood ko sa inyo yung tula. So nandyan yan sa inyong aklat class ha, pwede ninyo yung matignan. Okay, so naririnig ba ninyo yung audio class? Walang No. halaga. Wala, sir. Wala yan. Ng Okay, may balik natin ha. So Alin naririnig na, pag-ibig hindi pa? pa rin. ang hihigit kaya. Kaya pa, sir. Okay Sa na? pagkadali at sa Okay, balik, pagkada- balik, balik. Okay, so yan. Alin pag-ibig pa ang hihigit kaya? Sa pagkadalisay at sa pagkadakila. Gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa. Aling pag-ibig pa? Wala naman. Wala. Walang mahalagang hindi inihandog ng may pusong mahal sa bayang nagkupkup. Dugo, yaman, tunong, katiis at pagod. Buhay may abuting magkalagot-lagot. Bakit? Alin ito na sakdal ng laki na hinahandugan ng buong pagkasi na sa lalong mahal nakapangyayari at ginugulat ng buhay na iwi. Ito'y ang inang bayang tinubuan. Siya'y inatangi sa kinamulatan, nakawili-wiling liwanag ng araw na nagbigay init sa buong katawan. Kalakip din nito'y pag-ibig sa bayan. Ang lahat ng lalong sa gunitay mahal. Mula sa masayay gasong kasanggulang hanggang sa kataway mapasalibingan. Sa aba ng abang mawalay sa bayan, gunita may laging sakbibi ng lumbay. Walang alaala't inaasam-asam, kundi ang makitang lupang tinubuan. Kung ang bayang ito'y masasapanganib at siya ay dapat na ipagtangkilik, ang anak, asawa, magulang at kapatid, isang tawag niya'y tatalikdang pilit. Ipaghandog-handog ang buong pag-ibig at hanggang may dugoy ubusing itigis. Kung sa pagtatanggol buhay ay mapatid, ito'y kapalaran at tunay na langit. Aling pag-ibig pa? Okay, so yung tula na ginawa ni Andres Bonifacio. Ano yung pamagat ng tula, class? Pag-ibig sa tinubuang lupa. Okay, pag-ibig sa tinubuang lupa. So ano kayang ibig sabihin ng tula na yon? Naintindihan ba ninyo kung ano ibig sabihin ng tula na yon? Grade 8? Okay, so ayon dito, ang tulang pag-ibig sa tinubuang lupa ay nilikha ni Andres Bonifacio. So ito ay kanyang nilikha matapos makamit ng Pilipinas ang unang kalayaan nito. Inialay ni Bonifacio ang tulang ito para sa mga Pilipinong hindi sumukong makipaglaban. Ginamit ni Bonifacio ang kanyang paunang pangalan na AIB sa paglikha ng tula.
Okay, narito ang paliwanag ng kahulugan ng tula. So, bakit raw yun ginawa ni Andres Bonifacio, yung tulang yon, pag-ibig sa tinubuang lupa? Okay, so, kailan niya ito ginawa? Ha, class? Matapos makamit ng Pilipinas ang unang kalayaan nito. Okay, so ito ay kanya nilikha matapos na makamit ng Pilipinas ang unang kalayaan nito. So ito ay kanyang inialay para sa mga Pilipinong hindi sumukong makipaglaban. So grabe yung kanilang pakikipaglaban noon, class, para lamang makuha yung ating kalayaan. So just imagine na lang na naging alipin tayo, tapos nakibaka sila. Diba, maswerte tayo, class, dapat maging magpasalamat tayo sa kanila na ngayon ay natatamasa na natin yung kalayaan na nakuha nila noon sa kamay ng mga Kastila. So ngayon ay hindi na tayo naghihirap para sa kalayaan na yan. So malaya na tayo sa ating bansang Pilipinas. Kaya naman, sumulat si Andres Bonifacio ng tulang pinamagatang Pag-ibig sa Tinubuang Lupa. Okay, so sa unang bahagi ng tula ay ipinahayag ni Bonifacio ang kaniyang labis na pagmamahal sa kaniyang sariling bansa, di ba? So ano, sabi niya doon, anong pagmamahal kaya ang hihigit pa? So wala na. So ganyan yung kaniyang pag-aalay para sa ating bansa. Gayon din ang dapat yan, respetong nais niyang ibigay sa mga nakikipaglaban. Okay, sa mga sumunod na talata, ibinahagi niya ang lahat ng mga yaman, lakas, talino at husay ay ibinuhis ng bawat isa, makamit lamang ang kalayaan. So yung tulang ito ay nagpapakita ng pagmamahal sa bayan at pagrespeto para sa mga Pilipinong lumaban upang makamit ang ating kalayaan. Okay, so nais rin ni Bonifacio na gisingin ang ilang Pilipinong nagbubulag-bulagan sa mga nangyayari sa bansa. Okay, at sa huling bahagi ng tula, ang sinumang totoong nagmahal sa kanyang sariling bayan ay magagawa rin na ibuhis ang sarili nitong buhay. Diba? Yung last part, yung binasa ni Rubin Padilla, na kahit buhay man ay mapatid, so ito ay labis na kaligayahan at ito ay langit. Kasi nga, binuhis nila yung kanilang buhay para sa ating bayan. So kaya nga binansagan silang mga bayani, 'di ba? Kasi handa silang ibuhis yung kanilang buhay para sa ating bansa. So kaya nga hindi sila nasasayangan na sila ay mamatay dahil alam naman nila na ang magiging kapalit nito ay kalayaan ng bawat Pilipino. So yun yung kahulugan ng tula. Okay, so naintindihan ba ninyo, grade 8, kung anong kahulugan ng tula na isinulat ni Bonifacio? Yes, Chair. Yes, so 'di ba? So ito ay tungkol sa pagmamahal sa bayan. So pagkatapos niyan, class, kung gusto ninyong ma-review yung pinag-aralan natin, nandyan din yan sa inyong aklat. Okay, again, makikita ninyo yan sa pahina 62 hanggang sa pahina 65. Okay, so pagkatapos ninyong mapag-aralang muli yan, ay meron na naman kayong sasagutan dyan sa pag-aani 1 to 5. So 1 to 5 lamang, class, ha? At saka yung last din, yung last week na sinagutan ninyo na pag-aani is 1 to 5 lang. Huwag na ninyo isali yung iba kasi hanggang 10 ata yun siya. So napakarami niya. So yung mahalaga lang doon yung kukunin natin. So 1 to 5. Meron kasing iba sa inyo nagpasa, sinagutan lahat. So 'di ba meron naman akong pinadala na worksheet activity ninyo for that week. So yun lang yung sundin ninyo kung saan banda yung inyong sasagutan, ha, grade 8. And then tomorrow I will return your books, yung sa mga nagpasa. Okay, babalik ko bukas. Yung sa mga hindi pa nagpasa, so please pass that one. Hello, Jen. Parang kapapasok lang ata ni Jen. Okay, good morning sa iyo. So katatapos lang din naming mag-discuss. Okay, anyway, yung pinag-aralan natin, nandiyan naman yan sa aklat ninyo. And then, I will upload this one later para pwede ninyong balik-balikan kung gusto ninyong pag-aralang muli. So sa mga hindi pa nakapagpasa ng kanilang aklat, so you pass that one today para ma-check yan bukas at may sauli sa inyo.
Okay, so may tanong pa ba kayo grade 8 para sa pinag-aralan natin ngayong umaga? Wala na, Chair. Wala na, Chair. Wala na, Chair. Okay, wala na. So, ibig sabihin ay naintindihan. Sige nga, ako na lang yung magtatanong kung wala kayong katanungan. Hello, Joshua. Andyan ka ba, Joshua? Hello, Joshua. Good morning. Okay, wala ata si Joshua. Okay, Joshua, hello. Good morning. Hello, Chair. Okay, so Joshua, okay, tungkol saan ba yung tula na isinulat ni Andres Bonifacio? Hello, Joshua. Sige, para alam ko na naintindihan talaga ninyo yung ating pinag-aralan. Tungkol saan ba yung tulang isinulat ni Andres Bonifacio Joshua? Sa Pinas, Chair. Okay, sa Pilipinas. So, yung kanyang tula na isinulat na Pag-ibig sa Tinubuang Lupa. Okay, para saan yon? Okay, sabi ni Joshua sa Pinas. Oo, para yon sa bansang Pilipinas. Okay, Angel. Sige, Angel. Ikaw naman, Angel. Para saan yung tula na isinulat ni Andres Bonifacio? Para sa kalayaan ng Pilipinas, Chair. Okay, para sa kalayaan ng Pilipinas. Okay, ano pa? Tungkol saan ito? Okay, sino yung gusto sumagot dyan? Okay, Zidnel. Para saan yung Zidnel? Okay, yung tula na isinulat ni Andres Bonifacio na pinamagatang Pag-ibig sa Tinubuang Lupa. So, para saan yon? Ay, Chair. Pagmahal ng ating Pilipinas at sa mga tao. Okay, para sa pagmamahal sa ating Pilipinas at mga tao. Okay yon. So, di ba? So, isinulat yun ni Andres Bonifacio para sa kanyang pagmamahal sa ating bayan at bilang pagpapahalaga para sa bawat Pilipino na nagsakripisyo ng kanilang buhay upang makamit ang ating kalayaan. Okay, Charmy, ano naman yung kilusang itinatag ni Bonifacio at bakit niya ito itinatag? Ano yung kilusang yon? Again, Chair? Ano yung kilusang itinatag ni Bonifacio at bakit niya ito itinatag? Kilusang? Oo, 'di ba? Meron siyang itinatag na isang kilusan. Ano yung tawag sa kilusan na 'yon? Okay, ano 'yon? You only have okay, Riza. Katipunan. Okay, so 'yun Katipulero. ay kilusan na kung tawagin ay katipunan. So bakit nila ito itinatag? Okay, sige. Sinong gusto sumagot? Bakit itinatag ito ni Andres Bonifacio yung kilusang katipunan? Para sa revolusyon sa Kastila. Okay, para sa revolusyonaryo, 'di ba? Laban sa mga Kastila. So 'yun yung kanyang hangarin na kumilos na at labanan yung mga nananakop upang makamit ang ating kalayaan. Okay, so 'yun. So thank you grade 8. So naintindihan na ninyo kung ano yung ating pinag-aralan. Okay, pagkatapos niyan ay sasagutan ninyo ang pag-aani 1 to 5. Okay, meron pa bang mga katanungan grade 8? Wala na. Wala na, Chair. Na, Chair. Okay, wala na. So kung wala na, then that would be all for today. Thank you for listening and we will be back at 11:20 for your Bible. Okay, so thank you grade 8 and you take your snacks for a while. Bye. Bye, Chair. Okay, bye. Chair. Bye.